Hello, good evening everyone. Maganda naman yung topic natin for tonight, trading psychology management. So, trading psychology management. How to manage your psychology in trading. So, napakaganda ng topic natin for tonight and I hope na walang makakamiss ng ganitong webinar kasi sa iba meron tong bayad. Pero dito, libre na. So, based for my own experience, so isi-share ko ito sa inyo, yung nagiging experience ko pagdating sa trading psychology, management, kung paano po natin na ma-manage yung psychology natin, yung mindset natin pagdating sa trading. So, before anything else, pwede po natin i-share yung live natin sa Facebook. Hello, hello sa mga viewers. And kung gusto niyo po mag-join sa Zoom, feel free to join naman sa Zoom. Okay? Trading psychology management refers to the emotional and mental aspects. Tandaan niyo yan. So, that influence a trader's decision making, di ba? Party po yun ng decision making natin sa pagtitrade. So, medyo meron din ditong nalilito. Magbabay na ba ako? Maglulong? Mag-close na ba ako? O na kailangan ko pang mag-hold? So marami nag-PPM sa akin ng ganun. So, yung sinasabi ko, yung nire-reply ko dyan is, kailangan nyo pang i-master yung inyong emotions, tsaka yung ating psychology. Paano po natin yan ma-master? Paano po natin yan ma-manage? Okay? So, successful trading requires not only knowledge of markets and strategies, but also the ability to manage emotions and mindset effectively. Meron kasi ganun na, yes, master mo na yung strategy mo, master mo na yung trading plan mo, pero kulang ka pa sa pag-handle ng emotions. So, matatawag mo ba nga magiging successful ka? So, later on, pag-usapan natin. Keys of psychological factors. So, andito na lahat. Emotional control, patience and discipline, risk management, growth mindset, building a balanced mental toughness. So, isa-isahin natin yan. Okay? So, dito sa keys of psychological factors, emotional control. Dito pumapasok yung takot, yung pagiging greedy natin, nagiging overconfidence tayo, at not-frustrate tayo. Bakit kung sinabing emotional control? Kasi kapag ito, hindi mo siya makokontrol, number one, magiging greedy ka. Greedy ka of money. Greedy ka sa pag-trades. Ma-overtrades ka. Mare-revenge trades ka. So, pwede ko yan. So, itong basic na diniscuss ko, pinasok ko po to sa last webinar natin, kung natatandaan ninyo. Emotional control. Takot ka. Siyempre, pera mo yan eh. Sino ba naman yung gustong mawala yung pinaghirapan nating pera? But, this includes part of trading psychology management. Fear. Pag sinabi nating fear, di mo alam kung magti-trade ka, ilan yung iti-trade mo, ilan yung gusto mong mawala, but in your mind, pag deposit mo, gusto mo, kikita ka agad. Without proper knowledge. Without proper mastering your strategy, without having trading plan of your own. So, kinakailangan, meron din tayong risk management. So, meron din tayong ditong overconfidence. Oo nga, dahil sa demo, napakalakas mo na.
Alam mo na yung strategy mo, palagi ka na lang panalo. So, na-overconfidence ka. Alam ko na to. Alam ko na yan. Kabisado ko na. So, magti-trade ka na agad-agad. That, since these are part, if without the proper risk management, wala pa din. Paano kung nasabing overconfidence ka? Bilib ka na sa trading plan mo. Kasi dun pa lang sa strategy na master mo na. Pero wala ka pang proper emotional management. Pag sinabi nating overconfidence ka, alam mo na, alam ko magbabay ako, alam ko maglulong to. Nagiging overconfidence ka. Kinakausap mo na yung sarili mo eh. Do you believe that trading is all about you versus you? Hindi naman kasi pwedeng tatanungin mo yung katabi mo, maglulong na ba tayo? Mag-share tayo. Stop na ba? Wala tayong alam when it comes to market. Kaya nga tinatawag na predictions. Kaya nga meron tayong reading of technical analysis. Kaya meron news na pwede nating basahin na dun tayo pwedeng mag-depend. So yan nagiging overconfidence tayo. And later on, kapag hindi nyo po na ma-manage, wala pa rin, mababagsak ka. Ma-frustrate ka. So that's one way of emotion control. Ibig sabihin, experience is the best teacher. Hindi mo naman mamamaster yung fear mo kapag hindi mo napagdaanan. Kailangan mo pa i-master. Parang kailangan mo pang uh, more practice when it comes to yourself, sarili mo. Paano mo makokontrol yung sarili mo na hindi siya totally na pupunta ka na ibabagsak mo talaga yung sarili ko. I mean, yung sarili mo. I've been there, yes. Uh, totally na dumaan na talaga ako sa parang sakit na ng ulo ko. Bakit ganito yung trading? Akala ko madali lang. I expect much nung pumasok ako sa trading. Akala ko kasi madali lang yung trading. Gabi-gabi, wala yung mata ko, yung cellphone, di na umaalis sa kamay ko. Kasi tinitingnan ko na yung MT4. Yung movement talaga ng candles, yes, mostly talaga, usually scalper, lalo-lalo na yung mga beginner, gusto talaga sa scalping moments. Halos hindi ka na tumatayo para maligo. Nakakabantay ng chart. Sasabihin mo, okay na eh. Okay na ako sa demo. Malaki na yan yung profit ko sa demo. Bakit napunta sa live umiba? Yes. Why? It's because ang demo, there's no emotions involved. Kapag live na kasi, may emotions na, kaya tayo pumapasok na sa emotional control. Yun yung pinagkaiba. That's why marami nagsasalita. Kapag nasa demo, maganda yung results mo. Pero pagdating sa live, oh, ba't na-hit yung stop loss mo? Ba't nasunog ka? Ba't naubos yung fund? Paano naman sa demo? Ba't hindi? It's because of the emotional control. Lack of emotional control management. Yes? Case of psychological factors. Patience and discipline. Ito rin yung pinaka-importante. Hindi naman kasi kailangan araw-araw may trades. Believe me, hindi kailangan ng araw-araw at paramihan ng trades. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung goal mo ba within the day? Gusto mo ba magka-profit with high accuracy? It's not about the quality, but it's about the yes, it's about the quality of your win rate. That's not about the quantity of trades. Correct me if I'm wrong. For the different terms na ginagamit ko. Patience. Hindi ngayon merong trades. Ako, to be honest, wala akong trades. Kaya nga tahimik eh. As you can see, yung buong mundo tahimik.
Bakit ka magti-trade kung hindi ka naman sure sa pagiging, yung pagiging technical analysis mo tsaka fundamental? Bakit mo ipipilit? Pag ipipilit mo lang kasi yan, para na ano ka lang eh. Kasi 'di ba kapag trader ka na, supposed to be you are very well disciplined to maintain your capital preservation. It's not about pataasan ng win rate dito. It's not about nagpapakita tayo ng profits. Ay, si ano, ang laki ng kinita niya. Ay, si ano, ang laki ng kinita niya. Pero, the most important thing there is how long ka nagsistay. How long mo, yung funds mo, magsistay sa'yo. Do not compare yourself to everyone. Do not compare your day 1 to the day 100. It's different. Malay nyo, ako, so kayo, day 1. Example, ako, day 100. Malay nyo, pagdating nyo sa day 100, mas mas confident pa kayo kaysa sa akin, di ba? Hindi yan kasi pwede. Kasi natin pwede compare yung self natin. Kasi every individual, meron po tayong kanya-kanyang uniqueness of skills. Yung pinagkaiba lang is the practice. Dedication. Well-dedicated ka na magiging trader ka. But not to the point na kailangan mo maging milyonaryo just to prove that you're a trader. Tamang trader has these keys of psychological factors, the patience and discipline. Look for the right market opportunities and provide trading plan. Yun yung always kong sinasabi sa inyo. Always provide trading plan. Hanapin niyo po yung right market opportunities. Hindi yan kasi araw-araw dapat meron kang trade. Oo naman, may trades ka naman siguro, pero parang hindi ka sure. Pag kasi hindi ka sure, wag mo nang ituloy. Always maintain your capital preservation. Andyan pa rin yung capital mo. Treat it a business. Yung palagi inuulit ko, simula first webinar. Lahat po na sinishare ko dito, wag niyo pong kakalimutan. Kasi for the whole December, papasok na po tayo sa technical analysis. So, piniprepare ko po kayo bago po tayo pumasok sa trading chart. Trading na tayo. Aralin na natin yung strategy. Basic strategy. So, since alam niyo na yung pag-start, lanuin mo na natin yung psychological ninyo. Yung emotions natin, i-prepare mo na. Bigyan ko kayo ng isang example. Ano po yung pwede natin i-expect pagdating na po sa totoong trades? Marami. Siguro ma-disappoint kayo. Siguro magsisisi kayo. That's the reality. I do not give hype here. Pinapa-prepare ko lang po kayo. Baka masayang lang yung oras nyo. Masayang yung pera nyo. Just to make sure before po kayo pumasok sa trading industry, sa trading world, grabe yung dapat mo pang pagdaanan. Hindi ako magiging ganito kung naging madali lang yung pinagdadaanan ko. Kaya ako na sinishare sa inyo just to make your life short cut. Not the way the shortcut. To make your life short. But yung pagdadaanan nyo is magiging shortcut. Shortcut kayo. And instead of looking for some coaches and mentors na hindi naman kayo binibigyan ng any good advices. This is already my advice to everyone bago po tayo pumasok sa trading. Risk management.
Bakit natin napasok si risk management? Proper risk management is essential in maintaining emotional stability. Traders need to understand their risk tolerance. Yes, always. Risk tolerance, palagi ko yan sinasabi. And set stop loss. If nandun po kayo sa Telegram ko, if yung nakikita niyo po yung signal ko po dun sa Bitcoin, it's better to have to set your stop loss. Ang liit lang ng stop loss ko is just at 27%. So nakikita nyo ang laki ng binagsak niya. So kung hindi kayo naglagay ng stop loss, for sure, may ka-textmate na kayo. Without clear risk management strategies, emotional reactions to losses can negatively affect future decisions. Proper risk management, to yung way na mamaintain nyo yung capital nyo sa paggamit sa trading. For example, if you have $100, so paano mo siya mamaintain? Di naman siguro pwedeng gamitan nyo po yun ng one lot size. Di ba? That's risk management. Or if sa crypto, magti-trade na kayo agad. Magmamargin na kayo ng $50. Siguro isang ganun-ganun lang. Wala na, ubos na yung 100 nyo. So that's the way of proper risk management na binibigay ko. Use only 1 to 2% of your capital per trade. If you have $100, use $1 per trade. Pag sinabi natin $1 per trade, $1 yung willing to lose nyo per trade. $1 to $2 per trade. Bakit ganun? It's because many opportunities pa, instead of out of 5 trades, kasi yung out of 5 trades, ginamitan nyo na ng malaking lot size, ubus na agad yung funds nyo. Instead, compare to the 5 trades na maliit yung margin na ginamit nyo. What if natalo lahat ng 5? Kung meron ka pang chances. Other chances, tomorrow again. Ita-trade nyo yan. Pero ngayon, pag inubos nyo sa 5 trades, nilalikahan, nalaki yung lot size na ginamit nyo, wala na. Ubos na. But, kung meron kang proper risk management, na ginamit mo lang sa 1 to 2% per capital, per margin of your trade, if natalo po tayo ngayon ng 5 trades, then tomorrow is another day. Hindi yan kasi daily. Pag 100 yung deposit nyo, nag-trade po kayo, gusto nyo agad yung daily nyo, meron na agad profits. Hindi po ganun. Ulitin ko. Like, pareho din sa business. Hindi naman kasi, pag tayo mo ng business now, next month, mag-ROI ka na ng buong capital. Di ba? Hindi naman nangyayari yun. Ganun din po yung trading. Nuulit ko, please huwag maging greedy sa trading. If gusto niyo yung profit agad-agad, please go to or please use casinos, gambling, scatter. Iba po yung trading eh. Gagawa ako ng next webinar for gambling versus trading. Yun yung pinakamaganda. Iba to eh. Iba yung trading eh. So wag niyo pong i-compare yung gambling sa trading. Kasi yung trading, ginagamitan to ng education. Si gambling, paswerte lang yan. Growth mindset. Excitement and confidence. Doubt and anxiety. Stress and emotional burnout. Diba, pag first natin, lagay natin sa first start nyo ng live, nagka-profits kayo. Yung excitement mo nandun. Yes, panalo ako. Yes, trader na. Yes, magaling na. So, ipopost mo yan. I-share mo yung panalo mo. Ipakita mo yung wins mo. Akala mo hanggang dun na. Hindi pa pala.
Tayo kasi nagbibigay ng happiness sa self natin. Kaya natin yan pinupost. Para makita nila na magaling ka na. Tayo nagbibigay ng kasiyahan. But what's your point of posting your P&Ls? For me, not to brag, but I am posting to para maging aware na na alam nyo marunong ako mag-trades and I do have my own portfolio background of trades and my goal is tulungan kayo to give education in trading. Not just to brag na ipakita ko yun nanalo ako. That is one point. But yung pinaka main goal ko naman is to share. It's really my passion to share what I've been through in trading. So that's why nagpo-post po ako ng aking portfolio or it's any other services. Pag meron din mga nag-PPM na kailangan ng help, but yes, doubt and anxiety. Doubts. Pagka-trade mo, paglagay mo ng entry, hindi ka na mapakali. Hindi mo na maiwanan. May anxiety ka. May worries ka. Supposed to be, if you're a trader, you have to check the chart, set and set your risk management, TP and SL, then leave. Ganun ako. Sa point na po ako na talagang wala na talaga akong pake. Parang naboboring na talaga ako. Trades, set stop loss. Parang paulit-ulit lang kasi yung cycle ng trading eh. Yung pinagkaiba lang is merong nag-hype. Maraming nag-hype. So what's the point of your hyping in $100? I mean, 100,000 Bitcoin. Wala ka man lang hindi ka naman nag-trade. Hindi mo naman nilagyan. It's because parang nagsisisi ka, naiwanan ka ng hype. Ay, sana nagbili ako ng Bitcoin. Ay, 100K na sana ngayon. It's because nadala po kayo sa hype. Why focusing on the Bitcoin? If you have many coins there na magbigay sa inyo ng opportunities. Takot kayong maiwanan. Actually, the cycles, umiikot lang. Yun yung sinasabi ko sa GC ko. Sa GC namin. Marami na kayo nakikita. Yes, of course, and that's part of the news. Siyempre, tumaas yung Bitcoin eh. From the maliit na price niya, di ba? Lahat naman kasi tataas. Tapos ngayon, merong bull run. Mag-ingat. Dahil for the last 2022 of May, sinabihan ko yan. Of course, bull run ulit. If natatandaan nyo, if nandun po kayo, because I warned during those time, bull run. It's on a hype. Meron akong chart na pinakita talaga. This date, sinabi na ng marami ng hype bull run. Sabi ko, wag ma-hype. Lahat worldwide bull run. Tingnan niyo ano nangyari. Bumagsak si Bitcoin. Malala. Yung mga tao na stress, emotional burnout, nag-suicide. This is real talk. This is within the news. Way back 2022, o if kaya niyo pong i-search niyo lang. I don't have the source na, but based sa na-experience ko, ganun po yung nangyari. Now, the Bitcoin is rising up to 100K. So, yung dati na nag-bull run, biglang bumagsak, napahinto na. Kasi they lost paper loss. If you are spot. Sabi kasi mag-invest kayo. Sabi kasi mag-spot kayo. Ba't hindi nyo iwanan ng matagal na taon? Bumagsak yung Bitcoin.
Siyempre, ma-paper loss kayo eh, kasi yung price na dinipositan nyo, nasa 69K eh. Bumagsak ng 30, almost half. Ngayon, tumaas. Nag-pull out kayo nung dun kayo sa 30K, di ba? It's because there's doubts and anxieties. So you have to research. Kasi kapag nadadala tayo sa news, tayo din maiiwan. Look for the current price. If you are willing to invest it long term, parang titulo. Diba? Kapag titulo, bibilihan nyo yung titulo. Pull out nyo ba after that next 3 years? Hindi. Bakit? Kasi marami na mga prosesong gagamitan na. Malaki na yung ginastos mo. Parang ganun siya. You have to look or find some crypto gateway broker na magtatagal if you really want to hold on those coins. So make sure, kapag kung gusto niyong pumasok, wala pa po kayong knowledge, you have to DYOR. Do your own research. So nakikita niyo yung trading psychology natin. It's more on the psychology itself. 20% lang talaga yung technical. Why 20% lang yung technical? Kasi lahat naman pwede natin aralin eh. Kasi lahat pwede natin yan i-practice, yung technical analysis. Pero yung psychology, yung utak natin, yung pagiging mindset natin, mahirap maging positive. Minsan na nanininegative ka pa. Minsan nga, wala ka pang tiwala. Kahit nga sa sarili mo, wala kang tiwala. So, pinaka-importante talaga sa trading psychology is how to manage well your emotions and your mindset. So there's the inclusion. Trading psychology is essential for success in the financial markets. Emotions like fear, greed, overconfidence, and dramatically affect decision making. Yes, nakakapa-apekto po yan ng decision making. It's because of the doubts, the fears, and the anxieties. So, cultivating emotional control, patience, discipline, and awareness of cognitive biases can help traders make more rational, well-informed decisions and improve their overall performance. Again, this is a disclaimer. Everything I share here are all my own personal experiences and based on my own knowledge. Okay? So, invest, if there's an invest here, invest only what you can afford to lose. Paulit-ulit natin yan. Invest only what you can afford to lose. Pag sinabi kong what you can afford to lose, ito lang po yung amount na kaya nyo pong mawala. Hindi po siya guarantee, hindi ko siya sinasuggest na i-all in nyo yung funds. Please, let's say na lang, bigyan ko kayo ng isang example. If, for example, syempre nandito tayo sa trading world. If meron po tayong 1 million, use it 1%. Ilan ba yung 1% ng 1 million? 10,000 ba? So, use that 10,000 to start investing or to start your trading journey. Then for the next month, dapat kailangan talaga may trabaho kayo. Hindi siya pwedeng gawin mo siyang full-time agad kasi wala ka pang assurance. Hindi naman kasi pwedeng nanalo ka na sa demo, magre-resign ka na. Hindi po ganun yung mindset. Tandaan po natin, lahat na sa mindset. Ina-applyan lahat sa mindset. Palagi po tayong merong reserve. Magre-reserve po kayo for emergency funds. Magre-reserve po kayo para sa mga anak nyo. Magre-reserve po kayo para sa future retirement. Kapag hindi pa po kayo sure sa trading.
Again, paulit-ulit. Hindi po ito gambling na pag nag-try po kayo gamit po ng 100,000 pesos nyo na capital, madodoble agad. Please be aware of that and avoid that kind of scheme. And I hope I make myself clear na marami na rin po tayong natututunan for tonight. Okay, but then again, thank you so much for your time na nandito po kayo nag-attend sa ating free webinar. Napakalaking tulong po ito. Really. Dati wala akong ganito. Nung nag-aaral parang ako, pero naghahanap akong someone na makapagturo sa akin kung ano yung dapat gagawin. But now, napakaswerte nyo at na-share ko yung pwede kong dapat i-share to uh, para po ma-save ko rin kayo. Sa world ng trading, maraming mga disappointment. Talaga. Yes. Thank you po. Lagi ka ako kasi revenge trading which is not good. Thank you. Yes po. Huwag kasing kasi kapag nagre-revenge trades tayo, gusto na natin bawiin yung talo natin sa previous trades. Kapag tinuloy niyo po yan, wala lang, maubos lang yung funds mo. Kasi parang dinodoble mo na siya para mabawi yung talo. So again, kapag nagtitrade kayo, set trading plans, stop. Tomorrow is another day. It's not about the day that counts. Maintain your port. If ma-maintain nyo by month, then that's good. Profits ka, 5%, 10%. Good. It's a good start. Thank you so much. And I hope sa next nating na webinar, help me spread the good news. Okay? Goodbye and thank you everyone.